blessed first Sunday of the year. Good morning. Hallelujah. Our God is good. Amen. The God who is with us in the year 2025, still the same God for the year 2026. Amen. In the Bible, it says here, in Isaiah 43:18-19, it says here, stop dwelling on the past. Don't ever remember these former things. I am, God is speaking. He's saying this to you right now. I am doing something brand new. Something unheard of. Even now, it sprouts and grows and matures. Don't you perceive it? I will make a way. Say it. I will make a way. I will make a way. God is doing something brand new. God is making a way and He is doing something brand new. Amen? It's because of His grace. That's why we are still standing right now, church. Hallelujah! Kaya palakpakan po natin ang Panginoon kasi karapat-dapat talaga ang palakpak na yan para sa ating Diyos na buhay. Kaya naman sa umagang ito, sama-sama po tayong tumayo lahat. You know, we are living in a world that tells us to hustle hard, to dream bigger, chase after everything that we think will make us feel fulfilled. Success, relationships, influence, security. Pero hindi lahat yun ang kailangan natin. The Bible says, in Matthew 6:33, everyone knows that. Anong sabi doon? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. If you seek first, walang mawawala sa'yo, may mag-a-add pa. Amen? Seek Him first. Kaya maganda yung ginagawa natin ngayon. First Sunday, we are here in the church, seeking God first, worshiping God together, praising Him, exalting Him, because we know He is the same God. Amen? Let's all pray. Our Heavenly Father, we offer you our worship, our lives. We surrender everything to you. We place everything in your hands. Lord, right now, bless your people, bless our worship, bless our service in Jesus' name. Amen and amen. Lahat po tayo pumalakpak sa Panginoon. Let's sing this song. You gave me courage to believe that all your goodness I will see. 'Cause if it had not been for you standing on my side, where would I be? If not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. But by the grace of God, to you I lift my offering and set my heart on higher things. 'Cause if it had not been for you standing on my side, where would I be? If not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing.
ground is sinking sand. On Christ the solid rock I'll stand. But by the grace of God, on Christ the solid rock I'll stand. On other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I'll stand. And by the grace of God, I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God, I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God, if not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I will be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God. Amen. We're standing because of the grace of God. Hallelujah. Tara mga kapatid, sabay-sabay tayong pumalakpak sa Panginoon. Para sa Panginoon. Kung ang puso'y di malinis, paano haharap sa'yo? Kung ang sala'y bibilangin, paano lalapit sa'yo? Thank you, Lord. Ngunit doon sa Kalbaryo, kasalanan ay nilinis mo. Pinuno ng iyong pag-ibig ang buong daigdig. Pag-ibig mo ay aming pagdiriwang, biyaya mo sa amin walang hanggan. Ikaw ay Jesus ang aming kaligtasan. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw lang, ikaw lang ang hari ng lahat. Hallelujah! Come on! Bawat lahi ay aawit ng papuri sa iyo. Bawat tinig ay lalapit at sasamba sa ngalan mo. Jesus, doon sa Kalbaryo, kasalanan ay nilinis mo. Pinuno ng iyong pag-ibig ang buong daigdig. Pag-ibig mo ay aming pagdiriwang, biyaya mo sa amin walang hanggan. Ikaw ay Jesus ang aming kaligtasan. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw lang, ikaw lang ang hari. Here we go. 1, 2, 3. Pag-ibig mo ay aming pagdiriwang, biyaya mo sa amin
pinagdadaanan po natin. Hindi ko alam kung ano mga naiwan nyo ng bawat isa ng 2025. At ngayong 2026, alam ko meron tayong mga panalangin sa Panginoon. Meron naisin ang ating mga puso, desire. Kaya naman sa umagang ito, yung aawitin po natin, sabi dito, huwag kang bibigay, huwag kang aayaw, huwag kang magsasawa. Patuloy tayong iset yung ating goal. Patuloy nating tingnan si Jesus. Kasi alam niyo po, kung sino si Jesus noong 2025, still the same ngayong 2026. I pray that this song will minister po sa bawat isa. Para bang di mo na kaya at ang dami mong problema, para bang sumusuko na pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga, kasama mo siya. Ibabangon ka niyang muli kung ikaw ay magkamali. Itatayo ka niya sa tuwing madarapa. Malayo na ang iyong narating, wala nang babalik ang muli. Kaya mo yan, kaibigan, kasama mo siya. Kaya naman, huwag kang bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay,
kasama mo siya. Hallelujah! Hallelujah! Nasasaad po sa Deuteronomio 31 verse 8. Si Yahweh ang mamumuna sa iyo, sasamahan ka niya, hindi ka niya bibiguin o pababayaan man. Kaya't huwag kang matakot, ni panghinaan ng loob. Hallelujah. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin, para sa'kin. Huwag mangamba, ako'y kasama. Matapos man ang sandaigdigan, hindi kita iiwan. Dadalhin kita sa pastulan, hindi kita pagkukulangin. Dadalhin kita sa pastulan, at dooy pagpapalain. Dadalhin kita sa pastulan, hindi kita pagkukulangin. Dahil mahal ka sa akin. Hallelujah. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ito po ang love letter ng ating Panginoon sa bawat isa. Para sa'kin, huwag mangamba, ako'y kasama. Matapos man, thank you Lord, ang sandaigdigan, hindi kita dadalhin kita sa pastulan, hindi kita pagkukulangin. Dadalhin kita sa pastulan, at dooy pagpapalain. Dadalhin kita sa pastulan, hindi kita pagkukulangin. Dahil mahal ka sa akin. Tinawag mo ako sa aking pangalan. Pinili mo mula sa karamihan. Ang buhay ko'y pinatawad sa kasalanan, at pinagpala mo lubusan. Panginoon, ito ang aming response sa iyo. Kaya naman ang buhay ko sa iyo'y iaalay. Maglilingkod at susunod habang nabubuhay. Ang pagsapat papuri sa iyo'y ibigay. Salamat, ako'y tinawag, at sa puso mo'y inilagay. Kaya naman ang buhay ko sa iyo'y iaalay. Maglilingkod at susunod habang nabubuhay. Ang sapat papuri sa iyo'y salamat, ako'y tinawag, at sa puso mo inilagay. Minsan ba, kaya naman ang buhay ko sa iyo'y iaalay. Maglilingkod at susunod
tinawag at sa puso mo'y inilagay. Salamat ako'y tinawag at sa puso mo'y inilagay. Hallelujah! Thank you, Jesus! Praise you, Jesus! Pwede ba ulitin po natin yun? Yung praise na yun, yung part na yun. Kaya naman ang buhay ko sa'yo maglilingkod, Panginoon, at susunod habang nabubuhay ang pagsamba at papuri sa'yo ibibigay. Thank you, Jesus. Salamat ako'y tinawag at sa puso mo'y inilagay. Minsan pa, with all your heart, come on, sing it. Kaya naman, galing sa puso, Panginoon, Sa'yo iaalay, maglilingkod at susunod habang nabubuhay ang pagsamba at papuri sa'yo ibibigay. Salamat ako'y tinawag. Salamat ako'y tinawag at sa puso mo'y inilagay. What a word! Hallelujah! You know, I'm crying hindi dahil sa bigat ng problema, but I'm crying because I'm so grateful to God na kahit na I'm 6 months pregnant, I'm still able na mag-minister. Amen? Hallelujah! The Lord is so good. He is the same yesterday, today, and forever. Amen? Kaya naman, as long as I live, as long na kaya pa nating lahat. Walang bibigay, walang mapapagod, walang susuko. Lahat tayo magpupuri at sasamba sa Panginoon. Amen? Kalimutan na natin yung 2025. Let's face 2026 with a grateful heart. Amen? Kaya naman, ulitin ko po yung pangako ng Panginoon. Ito po yung panahon na si Moises sa Deuteronomio. Yan. Ang hirap bigkasin. Ito yung panahon na si Yahweh sinabihan si Moises na mawawala ka na. Malapit ka nang mawala, mamatay. Kaya kailangan na ng hahalili sa kanya. Alam niyo nung panahon ng lumang tipan, pag ang Diyos ang nag-instruct, very detailed. Alam niya kung sino yung tatalikod sa kanya. Alam niya kung sino yung magpapatuloy. Alam niya kung saan ang papatunguhan nating lahat. Very detailed. Kaya lumitaw si Joshua, si Josue. Amen? Ang sabi dito, ipinatawag ni Moises si Josue at sa harapan ng sambayanan ng Israel, sinabi ang ganito, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang mamumuna sa bayang ito sa pagsakop sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa kanilang mga ninuno. Verse 8, si Yahweh ang mamumuna sa iyo. Gusto niyo po ba yon? Si Yahweh ang mamumuna sa iyo. Si Yahweh ang mamumuna sa iyong pamilya. Si Yahweh ang mamumuna sa iyong career. Si Yahweh ang mamumuna sa iyong mga relationships. Si Yahweh ang mamumuna sa iyo. Sasamahan ka niya. Hindi kanya bibiguin o pababayaan man. Kaya't huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Amen?
Hallelujah. Let me pray for you, church. Lord, in the name of Jesus Christ, Panginoon, our God, our Savior, our Deliverer, our Provider, our Healer, our wonderful blessing. Lord, paano na lang kami kung wala ka? Paano kami mag-stand kung wala ang iyong grace sa buhay namin? But salamat, Panginoon, kasi nung pinakilala mo ang iyong sarili, you expose yourself to us, you present yourself to us. There's a Holy Spirit, Panginoon, na nasa sa amin. Panginoon, patuloy mo kaming nililinis, inaayos, binabago ang aming pamumuhay. Lord, I just pray that this year, baguhin mo ang aming mga perspectives, Panginoon. The way we think, the way we live, Panginoon. And truly, oh God, marami kaming nalampasang challenges ng 2025. Lord, meron kami, hindi namin alam kung ano mangyayari bukas. It's out of our control. But Lord, alam mo lahat. Alam mo lahat. Ikaw ang Diyos na pinagkakatiwalaan namin, Panginoon. We place everything to you. We surrender everything to you. This year is yours, oh God. Kaya naman, Panginoon, kagaya ng aming inawit, walang bibigay, walang mapapagod, walang magsasawa. Ang 2026 ay yung pagpapalain, breakthrough and favor upon this church, O God. Because you are our solid ground, O God. Salamat po ng marami in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah! You may all be seated po. Amen. Ang ganda po nung mensahe ng pag-aawitan natin kanina, no. Ang Panginoon talagang hindi po siya nagkulang sa atin. Every year of our lives, yan. So, dako na po tayo sa ating pong tithes and offering. As we begin this new year, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa Kanya pong kabutihan or sa Kanya pong katapatan through every season of our lives. The year behind us may have had challenges and victories. Yung 2025 po natin, meron tayong mga napagdaan ng mga challenges, meron din po tayong mga victories na naranasan throughout 2025. Pero one thing po remains constant. God has always provided. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? The Lord always provides for us. Amen. The new year represents a fresh start. Kaya nga po tayo nagsasalubong ng bagong taon, di ba? Kasi it symbolizes a fresh start sa buhay po ng bawat isa sa atin. A new chapter. Yan. Kaya mayroong mga New Year's resolution na sinasabi, di ba po? A new opportunities to trust the Lord more deeply. Yan. As we give our tithes and offering po today, we are not just giving out of obligation, but our gratitude and faith. Our giving is a declaration that God is our source, not our circumstances. Amen? Ang Panginoon po, siya yung source ng meron tayo. Hindi po siya dapat yung maging dahilan kaya tayo nabibigat ang magbigay para po sa Panginoon. Amen? Kasi saan po ba nanggaling lahat ng resources na meron tayo? Sa Panginoon din naman po, di ba? Kaya nga po sabi po sa Biblia, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops, then your barns will be filled to overflowing. Di ba po? Ang pangako po ng Panginoon, kapag po in-honor natin ng Panginoon, kung ano man po yung resources na meron tayo, pinagkukuhanan po natin ng income, with the first fruits of all our crops, which means ito po yung ating tithes and offering. Ang Panginoon po, kahit kailan hindi niya po tayo binigo. Kapag tayo po'y nagtiwala sa Kanya, ipinagkatiwala natin sa Kanya yung ating pong ibibigay, para po sa Kanya, yung ating pong sisidlan, di ba po, will be filled to overflowing. Gusto po ba natin nag-overflow yung biyaya ng Panginoon? Maranasan po natin yun sa taong ito. Amen? Paano po? Sa pamamagitan po ng pagbibigay po natin ng ating pong tithes and offering. Amen? Giving at the start of the year is a powerful act of faith. Amen? Maging po tayo, maging consistent, maging committed po tayo. Hindi po half-committed. Kundi maging commitment po natin ang pagbibigay po sa ating Panginoon. Kasi kahit kailan naman po hindi siya nagkulang sa atin. Amen?
ito po yung sasabi natin, that Lord, I trust you with everything that's ahead. Hindi man natin alam kung anong mangyayari sa mga susunod na araw, ngayong taon na to. Pero still, we entrust everything to God. Amen? We give believing that God will guide our steps, meet our needs, and use what we give to bless others and advance His kingdom. So nakikita nyo naman po, lahat po ng inyo pong ibinibigay, ito po ay para po sa ating iglesia for the advancement of His kingdom and para po sa iba-iba at para po sa iba pong pangangailangan ng ating pong iglesia. So as we sow today, let us give with a joyful and expectant hearts, knowing that God multiplies what is given in obedience and love. So may this year be marked by faith. Ito po yung tinuturo sa atin ng Panginoon. To walk by faith with generosity and abundance in every area of our lives. Amen? So let us give unto the Lord po and let us pray. Lord, maraming salamat po for always teaching us, Lord God, ng kahalagahan po ng pagbibigay po ng tithes and offering, Panginoon. Thank you, Lord God, as we give to you, Lord God, yung the whole year, Lord God, ng 2026 ulit, Lord God. Dalangin po namin, Lord God, na maging tapat po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Maging fully committed kami, Lord God, na ibigay ko ano po yung nararapat para sa iyo, Panginoon. Upang po sa ganon, maranasan po namin, Lord God, ang iyong pangako that you will fill our barns with overflowing, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa puso po ng bawat isa na handa pong magbigay para sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin at ikaw pong siyang manguna sa amin sa araw na to, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Maano na po tayo magbigay. Magsitayo po tayong lahat at buksan ang ating mga Biblia sa Luke chapter 18 verse 1 to 8. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsod ding iyon ay may isang biyuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko ang katarungang hinihingi ng biyudang ito. Sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito. At nagpatuloy ang Panginoon, pakinggan ninyo ang sinasabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumarating sa kanya araw-gabi? Sila kaya ay paghihintayin niya ng matagal? Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya. Maaari na po tayo umupo. Good morning! Good morning! Good morning, 2026! Woo! Palagpakan natin si Lord. Grabe si Lord talaga. Nalampasan natin ang 2025. Napakaraming mga challenges sa bansa. Napakadaming lugar na kung saan dumanas ng iba't ibang mga hamon sa buhay. And yet, thank you Lord. The city of Imus, lugar na kung saan tayo ay nakatira, na natiling payapa at nalampasan natin ang lahat ng ito. Kaya balik natin ang papuri sa ating Panginoon. Praise the Lord! Ang paksa natin ngayon ay pinamagatan nating the power of prayer. No? Unahin natin ang pagbibigay sa atin ng mensahe ng Diyos mula sa kapangyarihan at magagawa ng isang panalangin. Sabi po dito, prayer is a powerful and essential part of our Christian walk. Ang panadalangin po ay isang napakamakapangyarihan at napakahalagang bahagi ng ating paglakad sa buhay Kristiyano. Sabi nga ni James sa chapter 5 verse 16 says, the prayer of a righteous man, a righteous person is powerful and effective. No, kapag ikaw ay matuwid sa Panginoon, kapag ikaw ay okay kay Lord, kapag ikaw ay maganda ang relasyon sa Panginoon, napaka-epektibo
ng iyong panalangin. Kasi walang bara, no? Kumbaga sa tubo, tuloy-tuloy ang daloy ng tubig kasi walang nakabara. In Luke chapter 18 verse 1, Jesus teaches us about the importance of persistent prayer, no? Yung binasa kanina ng ating tagapagbasa, merong isang hukom na kinukulit, no? Siya ay napakalupit na hukom. Pero kinukulit siya ng isang byuda at humihingi ng tulong. Ang naging dahilan kung bakit ang hukom na malupit, masama sa paningin ng maraming tao ay napilitan na tumugon doon sa byuda na pabalik-balik sa kanya ay dahil sa kanyang persistent prayer, no? Yung kanyang pangungulit doon sa Panginoon, doon sa pinakahukom. Then I spoke a parable to them that men always ought to pray and not to lose heart, no? Huwag tayong mawawala ng pag-asa, huwag tayong mawawala ng puso sa pananalangin. At ang parable na ito reminds us that prayer is not just a ritual, but a means of communicating with God and seeking His will. Yung pangungulit sa Diyos, yung pagpapakita ng kagustuhan natin talaga, na halos ligligin natin ang ating mga tuhod sa pagluhod. Halos iluhan natin ang ating mga mata, no? Sa ating mga mata, yung mga luhang yan ay pagpapakita ng paghingi ng habag sa Diyos at ang Diyos natin ay hindi maaring hindi siya tutugon sa atin. Meron dahilan why prayer is important. So meron tayong video clips na ipapakita dito. Paki-off saglit yung ilaw. At meron po talagang dahilan ba't kailangan natin ang pananalangin. Ito'y may kinalaman din po sa atin. Pakilakas nga po. Gossiping instead of listening. Sleeping during service. Scrolling on Facebook during service. No response to the Word of God. No passion in worship. Okay, isa-isahin natin, anak. Ang sabi dito, pause. Ang sabi po dito kung bakit kailangan natin ang pananalangin, sapagkat meron tayong mga ugali sa church na dapat nating ihinto. Number 1, gossiping instead of listening. Yung pagchismis-chismis ba? Imbis na makinig sa mga mensahe, sa mga nasa unahan, nagchismis-chismis sa mga katabi. Okay? Next. Next, sleeping during service. Yung habang nagme-mensahe si pastor, habang may nagsasalita, natutulog. Dito ka nagpuyat ng Saturday, so dito itinutulog sa church ng Sunday. Yan, next. Scrolling on Facebook during service. Habang nagse-service, hawak ang cellphone, scroll ng scroll. So, nananakaw ni Satanas ang isip at ang puso ng pakikinig at pagsamba. Next. Walang response sa salita ng Diyos. Sabi ng speaker, Amen, ikaw natutulog. Okay? Hindi interesado. Uuwi ng walang alam. Kasi hindi naman talaga nakinig. Next. Pang-5. Ayun, walang passion sa pagsamba. Kaya kahit ang yada ay nag-prepare na ng husto para sumamba tayo, baliwala lang sa ating puso. So, pag uwi mo, pagpunta mo dito empty, pagbalik mo,
empty pa rin. Yun ang dahilan, mga anak, kung bakit kailangan natin ang pananalangin. Kasi ito po ay laban ng espiritual. Hindi mo ba sinasadya, parang baliwala, pero ang katotohanan, gumagawa at gumagawa si Satanas ng paraan para pukawin ang iyong isip, ang iyong paninig, ang iyong paningin sa mga bagay para hindi ka makapagseryoso sa pakikinig ng salita ng Diyos, sa pagsamba, sa pananalangin, at sa pakikinig ng mga mensahe ng salita ng Diyos. That's why prayer is important. Number 1, prayer brings comfort. Sa pananalangin, dinadala tayo sa kaaliwan. Sabi sa James 5:13, is anyone among you in trouble, let them pray. Kapag naroon ka sa sitwasyon na parang ikaw ay nasa kaguluhan, nasa panganib, nasa problema, ang dami mong iniisip, ang solusyon, manalangin. Amen? Hindi solusyon yung hindi na pag-church. Hindi solusyon yung hindi na pagbasa ng Bible. Hindi solusyon yung matagal na panahon na hindi ka makapaglingkod sa Panginoon. Ang solusyon, habang may problema ka at padami ng padami, dapat padalas ng padalas, palalim ng palalim ang iyong panalangin. Kasi sa panalangin ka lang magkakaroon ng kapayapaan. Amen ba yan? Subukan ninyo, ang dami yung problema, umiyak kayo sa Diyos. Makakatulog kayo ng mahimbing. Makakapag-isip kayo ng mas matalinong kaisipan. Kasi ang Diyos ang nagdadala ng kaaliwan. Ito yung pangalawa. Prayer aligns with God's will. Ang pananalangin, dinadala ka sa kaugnayan patungkol sa kalooban ng Diyos. Okay? So, ang pananalangin, kung hindi ka magpe-pray, dadaling ka sa landasin patungo sa kagustuhan mo. Ang problema, palaging mali yung gusto mo. Balisa yung gusto mo. Pagkainis yung gusto mo. Paglayo sa Diyos yung gusto mo. Pero pag ikaw ay nananalangin at meron kang kaugnayan sa Kanya, lagi kang dadalhin sa kalooban ng ating Diyos. Sabi sa 1 John 5:14, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. Ganda, di ba? Ito ay isang kapanatagan na kung tayo ay lalapit sa Diyos at tayo ay hihingi ng anumang bagay sa Kanyang kalooban, diringgin niya tayo. Kahit pa ito'y nakikita mong alam mo na kailangan mo, nahihingin para sa Diyos. Pero ikaw ay kumikilos at gumagawa ng hindi naman ayon sa Kanyang kalooban. Hindi rin diringgin ng Diyos ang iyong panalangin. Akala mo lang nagtatampo ang Diyos. Akala mo lang lumalayo na ang Lord. Akala mo lang iniwan ka na ng Diyos. Pero ang totoo, ikaw ang nagtampo, ikaw ang nang-iwan, ikaw ang lumayo. Ang pangatlo, sa pananalangin, kinakailangan ang pananampalataya. No? Kaya nga lagi ko tinatanong, how do you know God sa panahon na kinakausap kita? Gaano mo na siya kakilala? No? Awesome God, sovereign God, merciful God, nothing is impossible to our God. Yun na ba yung pananampalataya na nasa puso mo? Kaya ka mananalangin sa awesome God, sovereign God, nothing is impossible to our God. No? God is caring, God is loving God. Kaya ka mananalangin kasi naroon na yung iyong pananampalataya sa Kanya. Kung wala yung pananampalatayang yon, hindi ka talaga mag-pray. Hindi mo talaga siya kausapin. Pero pag ang pananampalataya ay nadoon, sabi sa Mark 11:24, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer. Ano sabi? Believe that you have received it and it will be yours. Halimbawa, nanalangin ka, Panginoon, may sakit po ang aking
asawa, idinadalangin ko po ang kanyang karamdaman sa pangalan ni Jesus. Maniwala ka. Maniwala ka at tatanggapin mo iyon at yun ay mapapasa iyo. Nalala ko po ang daddy ko. Ang daddy ko kasi meron ng dementia. Sipin po ninyo, mula 11 o'clock ng gabi hanggang kinabukasan ng 1:00 ng kinabukasan, wala nang ginawa kundi magsalita ng magsalita ang daddy ko. Salita ng salita. Maririndi ka talaga kasi salita ng salita. Binabalikan at binabalikan yung kanyang kwento ng nakaraan. Nung nagtatrabaho pa siya sa Philippine National Railways, nung nagpastor siya sa Mindoro, lagi siyang parang may kausap. No? Lagi siyang merong gustong sabihin, kausapin. Sa loob ng 11 o'clock ng umaga hanggang 1:00 ng gabi, hanggang 1:00 ng tanghali kinabukasan, ganun katagal si daddy nagsaper. Alam niyo ang ginawa ko? Kinulong ko si daddy sa kwarto, kami lang dalawa. Ang mami ko, pinatulog ko sa sala kasi ramdam ko talagang nahihilo na si mami. Kami lang dalawa. Sinarang kong pinto para lang wag makinig ni mami yung nakakarinding salita ng salita ni daddy. And what I did, I pray for my dad. Habang nagsasalita, pinatungan ko ang kanyang ulo, nagpe-pray ako, buong katawan niya, Lord Jesus, please. I pray, Lord, in the name of Jesus, makalampas si daddy sa problemang ito. Pagdating ng mga bandang 1:00, mula noon hanggang ngayon naman, thank God, dininig ng Diyos ang aking panalangin. Di ba? Huwag kang maiinis. Pag may problema, huwag kang maiinis, huwag kang mababagot, huwag kang panghihinaan ng loob. Iluhod mo sa panalangin. Iluhod mo lang sa panalangin. Kinakailangang meron kang pananampalataya. Ngayon, bakit ba kailangan talaga nating mag-pray? Maliban sa ang panalangin ay nakapagbibigay ng kaaliwan, maliban sa ang pananalangin ay nakalinya sa kalooban ng Diyos at nangangailangan ng pananampalataya, ano nga ba ang isang malalim na dahilan bakit kailangan nating mag-pray? Meron pa tayo isang video clips. Ito dapat matuto kayong mabuti dito sa video clips na to. Itong Yawa-Yawa Festival ng Aklan. Watch this video. Sa lahat-lahat ng festival, ito yung pinakamalala because Yawa is a Bisaya or Ilonggo term that means demon. Meaning, yung festival is all about demons or the celebrating demons. The Bible tells us to refrain from the appearances of evil. Kung ganito yung sineselebrate natin, ay parang ini-invite natin yung demonic activities sa ating life. We are Christian nation, but mga demonic yung sineselebrate natin. Kung ganito yung paraan sa pangangaroling at panghingi ng pera tuwing Pasko, parang hindi na si Jesus yung nasa sentro, but parang hinaharas na at sapilitan yung paghihingi. Like, hinaharangan pa yung mga sasakyan.
We all know that Aklan is famous sa barang, sa aswang at iba pang mga demonic na mga bagay. At kung i-accept natin na ganito yung lugar natin, parang ina-accept natin, ini-invite natin yung mga demonic activities sa ating lugar. So flee from all appearances of evil. Celebrate Christ and don't celebrate demons. God bless. Okay? So nakita natin ano? That's why we need to pray. Kasi lagi po tayong may labanang espiritual. Akala lang natin hindi tayo kasama sa kanila dahil hindi naman tayo nagko-costume. Pero kung tayo ay nakikipalakpak, nakikitawa, para na rin tayong katulad nila. Okay? Kahit yung panonood natin ng mga horror film, though, honestly speaking, nakapanood din naman kami ng mga horror film, no? At marami ding mga zombie-zombie na ganyan. Pero unti-unti, habang tumatagal, namamature tayo. Dapat maiwasan. Kasi nai-entertain tayo yung mga pagsigaw, yung mga nakakatakot sa kanilang mga palabas, na hindi naman tayo ang gumagawa, pero dahil tayo ang nanunood at tayo ang nakikitakot sa kanila, parang din tayong kasama na nila. Yung mga pelikula na shake, rattle, and roll ng mga nakakatakot na mga pelikula. Kasi may katotohanan ang spiritual na labanan. May katotohanan ang mga demonyo, ang mga evil spirit. Kaya lang, dinoduplicate natin. So marami, kahit sa pananamit, akala lang natin ay okay. Pero unti-unti, nadidisconnect yung ating righteousness and holiness before the Lord. Kahit sa mga awit, kung sino sa inyong mahilig mag-video, okay. Diba? Ang daming mga songs. Pipiliin natin. Kasi minsan iniisip natin, mukhang masayang tingnan, pero baka ito ay nagdadala na sa atin para tayo ay dalhin palayo sa ating Panginoon. Katulad ng pinalabas kanina. Diba? Sa kanila, katuwaan yun sa lugar ng Aklan. Sa atin naman, ang katumbas noon, parang Halloween. Pag Halloween, diba? Yung mga na meron ng hingi ng candy, pero yung mga batang nangihingi, nakasuot ng parang mga witch. Hindi dapat gawin ang mga bagay na yun. Huwag niyong i-involve ang inyong mga anak sa mga ganong nakakatuwang activity. Sa mga clubhouse, tuwan-tuwa sila, pupunta yung mga anak ninyo. Huwag niyong gagawin. Kasi, para nyo lang dinala sa kasamaan, sa kamunduhan, sa kadiliman ang inyong mga anak at ang inyong mga sarili. That's why, kailangan natin ang prayer. Laging meron digmaang espiritual sa pananalangin. Alam ba ng aking anak na si Hana ay papunta na dito? At maganda naman ang kalagayan ng aking mga magulang nung gabi na ako'y natulog sa kanila. Pero yung saktong-sakto na si Hana ay pupunta dito, saktong-sakto naman ang mami ko, nagkaroon na naman ng problema. Kaya wala siya dito. Nakuha niyo po ibig ko sabihin. Kasi labanan po yan eh. Magtataka ka sa dami-dami ng araw, bakit linggo pa? Magtataka ka sa dami-dami ng araw, bakit linggo ako magkakasakit, sasakit ang ulo, magkakabisita. Ang dami-dami kong kaabalahan. Ang dami-dami kong dahilan. So hindi na natin namamalayan, may labanang espiritual na challenge sa atin. Papalayo ng papalayo, hindi bakinig ng salita ng Diyos, katulad nitong magandang mensaheng ito. Kung wala kayo, sayang, di ba? Hindi nyo napakinggan ang mensahe. So why we pray? Number 1, prayer demonstrates our dependence on God. Kasi sa pananalangin, nakakapagpahayag tayo ng pagtitiwala natin sa Diyos. Pag hindi ka na nag-pray, mayabang ka na sa harapan ng Diyos. Para mo nang sinabi, Diyos ko, hindi na kita kailangan. Pero ano sabi ng Proverbs 3:6? In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Diba? Sa lahat ng iyong ginagawa, manalangin ka sa Kanya. At Siya ang magtutuwid ng iyong mga landasin. Number 2, prayer brings us closer to God. Sa pananalangin din, lalong nagiging malapit kayo sa isa't isa.
Parang sa mag-asawa din. Pag ang mag-asawa hindi na nag-usap, palayo ng palayo yung relasyon. Pero pag ang mag-asawa palagi nag-uusap, parang magkaibigan, parang mag-best friend, lagi nagkwekwentuhan, the more nagiging closer sila. Sa pamilya, ganun din. No? Ang aking mga anak, laging nag-uusap, masaya, magkakaibigan sila, silang magkakapatid, masaya ang aking pamilya. Pero kung pamilya nyo, pag uwi ng bahay ng anak, naroon na sa taas, hindi man lang kinakausap ang magulang, cellphone dito, cellphone doon. Hindi na sabay-sabay kumakain, magpapaalaman lang kapag papasok, hihingi ng baon, wala nang kwentuhan, walang time mamasyal, ang pamilya nyo malungkot. Malamig sa isa't isa. Naglalakihan ang mga anak na hindi nyo nasusubaybayan kung ano ang nangyayari sa kanila. Kaya prayer brings us closer to God. Jeremiah 29:12-13, then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will ask me and seek me and find me when you seek me with all your heart. Nasa puso eh. Kung gusto mong hanapin siya, nasa puso. Kung gusto mong masumpungan ka niya, nasa puso. Kung gusto mong dinggin ng Diyos ang iyong panalangin, seryosohin mo sa puso. At alam niyo ba ang pangatlo? Prayer changes us on our circumstances. Sa pananalangin, mababago kung ano ang kaguluhan ng sitwasyon ng buhay mo sa pamilya. Totoo yan. Totoo yan. Kahit anong bigat ng inyong problema sa pamilya, suliranin sa pamilya. Pag dinala nyo sa pananalangin at dinala nyo sa pagsamba sa Panginoon ang bawat sitwasyon. Sabi ng James 5:16, therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Paglapit kayo sa Panginoon. Sa aming bahay, ganun lang. Pag may mga problema sa amin, may hinarap na problema ang aking isang anak, ang aming pong kultura, one for all for one. No? Damay-damay po kami. Ang tinuro ko sa aking mga anak, pag angat ng isa, angat lahat. Kung dadamay tayo sa problema ng isa, dadamayan natin yan. Tulong-tulong kami. Kaya ang aking pamilya, napaka-close sa isa't isa, pare-parehong naglilingkod sa Panginoon, masayang pamilya, may kwentuhan, may komunikasyon, may oras para mamasyal, may oras para manalangin, may oras para maglingkod. Kaya masaya po ang aming pamilya. Ang sekreto, pananalangin. No? Pananalangin. Walang araw na lumampas na hindi kami nakinig ng mga Christian songs, Christian messages. Hindi lumampas ang araw na yan sa bahay. No? Kung ito man ay individual, kung ito man ay sa TV, ginagawa namin yan. Why? Because prayer changes us on our circumstances. Yung lungkot sa bahay, kapag nagpe-pray ka at nagwo-worship, nagiging masaya. Totoo po. Kahit ang dami-daming mabibigat na problema, nagagawa pong pasayahin ng Diyos kapag lumalapit sa Kanya. Kaya sabi nga dito, let's commit to making prayer a priority on our lives. Trusting in God's power and goodness. Kaya atin pong italaga ang ating buhay sa pananalangin, gawin natin siyang pangunahin sa buhay natin. Magtiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos at sa Kanyang kabutihan. So, in closing, I have a questions here. How can you incorporate more prayer into your daily routine? Ano ang ginagawa mo para maisama ang pananalangin sa iyong pang-araw-araw-araw na buhay? Nakasanayan mo ba na manalangin pagkagising? Nakasanayan mo ba na manalangin pag aalis papuntang trabaho? Nakasanayan mo bang manalangin pag nasa trabaho ka na o nasa eskwelahan ka na?
Kapag po ito'y naging kasayan ninyo, malayo tayo sa kasalanan. Tama? Malayo tayo sa mga negatibong kaisipan at panghihina. Kasi alam nating kasama natin ang Diyos. Pangalawang tanong, what are some ways you've seen prayer make a difference in your life or someone else? Meron pa bang iba? Meron pa bang iba maliban sa pananalangin na makapagbabago ng ating buhay? Kita nyo, ang laki ng kaibahan na ikaw ay merong Diyos na kasakasama araw-araw kesa sa ikaw ay naroroon sa isang sitwasyon. Tila baga, sinosolo mo lang ay meron namang Diyos. Tama? Nag-i-emote ka na nag-i-emote ay meron namang tayong Diyos na napakamakapangyarihang tutulong sa iyo. Sa ating pong pag-alaala ng banal na hapunan, may magandang awit kanina, huwag kang bibitaw. Oh? Isabay natin yon habang pamimigay. Huwag kang bibitaw, huwag kang magsasawa. Napakaganda, no? Huwag kang bibitaw, huwag kang magsasawa, no? Huwag kang hihinto. Ayan. Sabay na po natin yan sa pag-awit sa banal na hapunan. Tawagin ko uli ang ating Yada worship. Ayan. Itong ating mga Yada worship, sila po ay tumutulong sa atin para tayo dalhin na makasamba sa Diyos. Dapat itong mga ito ay mga prayerful. No? Talagang nananalangin palagi sa Diyos. Habang pinamamahagi po ang ating banal na hapunan, huwag kang bibigay. Woo! Para bang di mo na kaya At kay dami at mong kay problema, dami mong problema, oh, paano bang sumusuko na? Pagod ka na. Pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata. Buksan mo ang iyong mata. Di ba nakatayo ka pa? Di ba nakatayo ka ba? Alam ng Diyos, kaibigan. Alam ng Diyos, kaibigan. Oh, kasama mo siya. Ganda. Huwag kang bibigay. Huwag kang bibigay. Huwag kang aayaw. Magsasawa. Huwag kang mapapagod. Huwag kang lalayo. Manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos. Gagamitin ka pa ng Diyos. Mahal ka niyang lubos. Mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay. Aayaw. Magsasawa. Ganda ng awit. Huwag kang papapagod. Lalayo. Hihina. Huwag mawawala ng pag-asa. Wala ng pag-asa. Darating ang umaga. Kasama mo siya. Praise God. Woo! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kasama ka namin palagi. Walang dahilan para kami bumitaw, umayaw, huminto, mapagod. Ang bibigay, ayaw magsasawa. Amen. Huwag Hallelujah. kang matatakot, lalayo manghihina. Gagamitin Gagamitin ka pa ng Diyos. Mahal ka niyang lubos. Mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang matatakot, lalayo manghihina. Si Jesus siyang pag-asa, darating din ang umaga. Si Jesus siyang pag-asa, darating din ang umaga. Si Jesus siyang pag-asa, darating din ang umaga. Kasama mo siya. Ay, may tumayo lahat. Let's all stand. Thank you, Lord. Awitin natin yung huwag kang bibitaw, yung mga ganon, yung ganong awit.
Let's Sige, sing. awitin natin. Huwag kang bibigay, aayang magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, huwag magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo, huwag manghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Si Jesus siya ang pag-asa, darating din ang umaga. Kasama mo siya. At matapos sila ay maghapunan, ang sabi ng Panginoong Hesus, narito ang aking katawan. Hawakan po natin ang tinapay na sumisimbolo ng kanyang katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, at ang bawat sugat ay naging dahilan ng ating kagalingan, at ang katawang nabayubay ang naging dahilan ng ating kaligtasan. Magsasalo-salo tayo, alalahanin natin ang lahat ng ito at gagawin ito bilang pag-alaala sa ginawang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus. Sabay-sabay po nating kainin. At pagkatapos kinuha niya ang saro at sinabi niya, ang saro nito ang simbolo ng aking dugo na natigis mula ulo hanggang paa bilang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Alalahanin ninyo ako sa tuwing iinumin ninyo ang mga bagay na ito. Sabay-sabay po nating inumin. Huwag kang bibitaw, Aayang magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang taas natin ang umaga. ating mga kamay. Huwag kang bibigay, Okay, Lord, hindi kami ayaw bibigay. magsasawa. Hindi kami Huwag mapapagod. kang Hindi kami mapapagod, lalayo. lalayo Hindi kami manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, Lord, mahal ka niyang salamat, lubos. Panginoon. Huwag kang bibigay, Huwag kang bibigay. ayaw magsasawa. Huwag kang ayaw, huwag kang Huwag kang mapapagod. mapapagod, Huwag kang lalayo. lalayo Huwag kang manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Si Jesus siya ang pag-asa, darating din ang umaga. Kasama mo siya. Thank you, Lord. Kasama mo siya.
Aming Diyos, aming Panginoon, nung wala pa kami at hindi ka pa po namin nakikilala, inaamin namin sa aming sarili, malayong malayo kami sa iyo. Pag may problema kami, napakadali na kaming ilugmok ng mga problemang ito. Pero ngayong kasama ka na po namin at nakilala ka na po namin ng personal sa aming pong buhay. Walang dahilan para kami manghina. Walang dahilan para kami mapagod. Walang dahilan para kami magsakwa. Walang dahilan para kami huminto. Walang dahilan para kami umayaw. Lalaban at lalaban kami sa anumang hak sa buhay ngayong 2026 dahil kasama ka po namin sa aming buhay. Aming Diyos, aming Panginoon, lalampasan namin ang bawat problema. Hindi namin idadamay ang pananalangin. Hindi namin idadamay ang pagsamba. Hindi namin idadamay ang pagsimba. Bagkos lalo kaming sisimba, lalo kaming mananalangin, lalo kaming sasamba, lalo kaming magbabasa ng iyong salita, at lalo kaming magpupursiging paglingkuran ka sa gitna ng mga hamon sa buhay. At dito mapapatunayan at mararanasan namin kung gaano kahalaga ang pananalangin sa aming buhay. Makakaiwas kami sa anumang uri ng ipagkakasala namin. Magiging sensitibo kami sa gawa ng kaaway at kailanman hindi kami makompromise sa mga gawain ng mga kaaway sa espiritual na bagay. Hindi kami papayag na maimpluwensyahan. Hindi kami papayag na mabiktima kami ng anumang gawain sa kadilimang espiritual. Bagkos lagi kaming magwawagi sapagkat mahal mo kami, pinili mo kami, at ang tagumpay ay nasa amin. Panginoon, idinadalangin ko din po lahat ng nagdiriwang at magdiriwang ng kaarawan sa buong buwan ng January. Salamat po, ito'y unang linggo ng January at marami po sa aming mga kapatiran ang magdiriwang ng kaarawan. Ngayon pa lamang idinadalangin ko na ang mga kaarawang ito. Pagpapalain mo ang iyong mga anak, tutuparin mo ang kanilang mga kagustuhan sa kanilang mga puso, tulungan niyo po sila na maging malapit sa iyo at magpasalamat sa mga taong darating at dumarating sa bawat buhay ng bawat isa. Sa taong ito, pinagkakatiwala din namin ang buwan ng wikaan, ang buwan ng Biblia. Dalangin po namin ito ay isang maging kasanayan din po namin. Sa taong ito, ipinagkakatiwala namin ang buong bansa ng Pilipinas. Ang kabuluhang nangyayari, ang mataas na bilihin, ang paglaya mula sa korupsyon, at ang matatag na lideratura ng aming Pangulo, Vice Pangulo, mga senador namin, congressman, mga mayor namin, barangay captain. Amen. Ang sandatahang lakas, ang lahat ng nasa institusyon ng Pilipinas ay maging maayos at mabuti ngayon 2026. Dalangin po naming maiwasan at lumampas ang lahat ng mga bagyong posibleng pumasok na naman. Mga kapatiran naming hindi pa nakakabangon mula sa lindol, mga bagyo at mga pagkakasunog. Tulungan niyo po silang makabangon sa kanilang kalagayan. Kami po'y humihingi ng paglilinis sa isip, sa salita at sa gawa. Kasabay din ito ay ang patuloy kong pananalangin sa aking mga magulang. Ibigay niyo pa po ang buhay nila na sila naman po, O Diyos, ay merong kalakasan at hindi po nahihirapan ang kanilang katawang lupa. Sa lahat ng mga may kasakitan sa oras na ito, sa mga kapatiran naming hindi po pinalad na makadalo at maaaring sila po ay nag-o-online ngayon, pagpalain niyo po sila at ingatan sa kanilang sitwasyon at kalagayan. Salamat sa mga kapatiran namin. Malayo man sila, Astorga family, ang aking anak na si Heidi, sina Michelle, sina Wendy na malayo na sa lugar na to, si Charis, sina Amanda na malayo sa aming
dito at hindi po makapag-church. Dalangin po namin sila na iyong pagpalain at ingatan. At ang mga kapatiran namin na hindi man nakadalo, alam ko may kanya-kanyang dahilan, pero gabayan niyo po at pagpalain sila. Sa Diyos na napakabapagmahal, sa Diyos ng pag-ibig, at umibig sa amin ng gayon na lamang sa Panginoong Hesukristo, na siya naming Panginoon sa iling tagapagligtas, sa banal na Espiritong tatak at katibayan ng aming kaligtasan, ang siya nawang mag-ingat sa amin mula ngayon at magpakailanman. Amen and Amen. Lahat